Nagbabalik po ang Wedge sa Minute, kwentuhan at balitaan. Oy, ha? Kanina ko pa kinukwento yung ating bisita ngayong gabi, ha? Sabi ko sa inyo, napakabait na tao nito. Naku, kasama po natin ang isang negosyante na dati hong OFW. Kalain nyo, from being an OFW, ngayon po ay isa na siyang matagumpay na negosyante dito sa ating bansa dahil sa kanyang mga naipundar na mga negosyo. Oy, nandito na ang ating kasama. Napakabait, napakapogi at talaga namang napakagalante. Oy, ha? Dinalhan kami ng chicken curry at saka na bulalo nila Kuya Jonas at ni Ate Weng. May panghapunan na kami mamaya, ha? Nandito na ating bisita na si Sir Steward Fantilarga. Magandang gabi, Sir Steward. Ay, magandang gabi po sa lahat ng mga listeners, ano? Oy, kwentuhan ko lang kayo, ha. Si Sir Steward po ay hindi ho to originally negosyante kasi ito po ay naging isang OFW. Eto na, bumati ka muna, Sir Steward. Bati ka muna sa milyon-milyon mong mga fans, Sir Steward. Go ahead, sige. Hi, good evening, good morning, good afternoon, at saka good evening sa lahat ng mga OFW around the world, no? Kasi unahin ko yung mga OFW kasi dati OFW po ako. Oo, sir, go ahead. At sa shout out dun sa aming mga roping masters nandyan ngayon, no, na nakaantabay sa FB Live. At saka sa Bicol, sa kay Mama. Thank you. O, yan pala ng mama nyo, Sir Ay, si Steward. Mama Vicky. Ayo, Mama Vicky! Ay, inyo pong wife. Baka nanonood din. Hi, Marie. Kamusta? Kwentuhan nyo. Ito, simulan natin yung kwentuhan natin, Sir Steward. Ha? Kayo po, originally, ay isang overseas Filipino worker. Tama? Yes. Yan. Ano po ang trabaho ninyo? Saan bansa kayo nakapagtrabaho? Gaano katagal kayo sa abroad? Okay, since 2005 ba yun? Yeah. 2005. Yes. So, ilan na yun? So, bali 6 years siya. 6 years kayo abroad, okay. Sa Saudi Arabia. Galing din, ano? The best! Admin po ako doon sa isang construction firm. So, medyo nagamit din yung exposure doon. Because of that experience abroad, Yes. nadala nyo dito sa Pilipinas nung nagne-negosyo na kayo. Tama po? Definitely, right. Oh, galing. Pero gusto ko lang muna, magkaroon lang ng background. Gaano kahirap maging isang OFW at gaano kahirap malayo sa pamilya? Sobrang hirap kasi during that time sa 2005, nagsa-startup pa lang yung Middle East ng tawag nito nung sa network. Hindi pa masyadong doon wala pa magaanong Facebook. So messenger lang pila-pila po kami doon every Friday para lang makausap yung mga pamilya namin sa Pilipinas. Napakalungkot po sobrang lungkot po siya, malayo, lalo na yung baby pa namin, yung panganay ko. 6 months pa lang siya nung umalis. Naiyak ako. Alam mo yung kanyang yung kanyang tawag nito, kanyang iyak. Yun lang yung nagpapa-encourage sa akin to do more sa sobrang hirap. Yung inspirasyon talaga pamilya di yes, ba? No? The best! Talagang natin, huhugutan natin. Now, what made you decided to go back to the Philippines? Syempre, ang hirap naghanap ng trabaho sa Pilipinas. Bakit kayo umuwi agad, sir? Actually, ang paalam ko dun sa namin, sa company, ang plano talaga namin dun, magbabalik ako sa Riyadh. Okay. Together with my wife kasi nandun yung wife ko as a OFW also. Okay. But now, hindi na. Andito na rin. Okay. Tapos yung nag-process ako ng documents, mukhang sobrang siya. Mahirap. Actually, dala na namin yung dala ko na yung lahat ng dokumento, pero parang hindi talaga siya. Okay. So, no choice to make a business. Mag-business na nga lang ako. Kasi doon naman din sa heart ko talaga mag-business. Okay, nabanggit mo yun, Sir Steward. So, eto na, nag-business ka na. Teka muna, kasi siyempre sa pagnenegosyo, parang ano bang nenegosyohin ko? Saan ba akong larangan papasok sa pagnenegosyo? Ano yung unang business na pumasok sa isip nyo at that time na bumalik na kayo dito sa Pilipinas at parang naisip niyan, sige, dito na lang magnegosyo na lang ako? Actually, wala no choice Wala din wala choice kasi. Walang no choice no choice talaga kasi walang capital kasi is the only capital is 50,000. So,
yun ang nag-iisip-isip ako kasi unprepared actually kasi Yes, ang plano talaga pagbabalik pero hindi talaga hindi na work out. So sabi ko mag-junk shop na lang kasi low capital tapos we can start at any time na. Anytime ang junk shop talaga kasi parang pwede ka makakuha agad ng mga tao na magpupunta sa iyo, di po ba? And then what happened? So kami, so since 50,000 paano mo pagkasyahin yung 50,000? Oh, correct. So naghanap kami ng mga yero ng second hand, mga bakal. So doon nagkaroon ng idea. So nandun na yung nag-startup na kami kasi pinangbubong namin, dingding siya. So during sa junk shop. Okay. So doon ko na during sa junk shop kami, may mga scrap metals. Marami pa lang nagtatangkilik. Oh, okay. So doon ka ngayon nagkaroon ng concept or idea? Yes, an idea. So may nabili kaming second hand na tinuklap doon sa isang company. Tapos dinala namin doon at saka binenta. Okay. So ang tubo niya around mga 250%. Wait lang. Ang tubo mo umabot ng 250%? Yes. Uy, ang galing! Hindi kasi lang siya kumbaga nabili mo siya ng bultuhan. Okay. Pero still, nag-ROI ka agad. Yes. Amazing. Ang galing! So doon karon idea. So after that, mga nakausap na namin nagpo-post. Kami nagpauso ng pagpo-post doon sa OLX. Okay. Yung murang yero bakal. So that idea, after 6 months, sabi ng wife ko, wag na tayo kasi during that time buntis siya. Okay. So uso pa yung OLX nung araw. Yes. Yun lang yung idea talaga. Yun lang yung market. Yes, correct. So talagang post lang kayo noon ng post. Yes. And then what happened? So ang daming mga mga construction firm ang naghahanap para doon sa mga pang board up nila, yung pang bakod. Yes, correct. So pang bakod nila doon sa kanilang mga tawag ng projects, tapos siyempre low budget. Tapos yung mga accommodation ng mga workers nila. So malaking tipid 'yon. Oh, okay. So, pero kailan mag-asawa to, sir? At that time? Ako lang po. Ako lang po. Okay, one-man team ka. Okay, galing ako driver, ako painante, ako taga-deliver. Ang galing ni sir. Okay, tapos, ano nangyari? So, yun po, after that, doon na namin na-develop na magdagdag. Okay. Nagugulat nga yung aming, nagugulat nga po yung aming kinukuhanan. So, through that nag-concentrate namin, hindi na kami nagja-junk shop. Pero parang scrap metals siya. Okay. Ay, swerte rin yung kinukuhanan nyo, tubo rin siya sa inyo. Oo, nagugulat siya kasi sabi niya, paano mo nakukuha yun? Sabi niya. Correct. So, wala akong logistic, nakikiusap lang ako para pang-deliver namin. Ang galing yung dumiskarte, sir. Sabi nga nila talaga, kailangan pagtatay, madiskarte. Kailangan. Ang galing. So, from scrap to now, quality metal supplier na kayo. Yes, kasi naghahanap siya, wala ba kayong mga bago talaga? Ganito ganyan. Okay. So, in 2019, the big challenge, actually, although maayos naman yung namin growing, siyempre, ikaw lang isa. Tapos, nag-hire po ako ng mga ka-churchmate namin. Okay. Na magtatulong, mga high school pa lang yun during that time. Ang dalawang yun. Tapos, yun lang, ang input ko kasi ako lang isa Okay. Tapos sabi ko, ang daming mga ngayon, mga taon nito, 2019, marami na mo yung mga planta, nagbibenta, nagbabagsakan ng presyo. Okay. So, napaisip ako, paano ko dito? Sabi ko, makasurvive. Sabi ko, tinitrain ko yung dalawa. Okay. Nag-train ako. May tao ka, dalawa. Tinrain ko sila magbenta. Doon nag-start up. Tapos, mga 2019 na mga November, October, nag-start up kami ng supply install na ng mga yero. Oh, galing. So, eto na. Doon na ngayon nagsisimula, nag-start na kayo mag-supply ng mga yero, bubong. Opo. Okay. Ano ang sumunod na? Alam mo, ang dami mong suki dito, Sir Stewart. Andito si Evelyn Raga, si Jaime Guanzon, si Wazile Gomez. Oy, nanonood din na si Jaime Gildor, si Lian Jade Habugero from Sorsogon pa. Estudyante ko to, sir, nanonood sa'yo, ha? Si Mary Ann Bolbis. Oy, pa-shout out naman dyan, brother. Sabi, Becky Amber Nidea. We're watching you. Oh, sabi niya. Oy, sa atin mo na dagsa, Stewart Dolor. Oy, si sir pala to nag-comment. Oy, Jaime Guanzon, magandang gabi sa inyo, ha? Nanonood. Si Celso Alilano, magandang gabi. Si Chris Gail Seneca from Hong Kong, nanonood din sa atin, sir. Oy, Chris Gail, na nag-birthday kahapon. Happy birthday, Chris Gail. Eto, kwentuhan mo muna kami, sir. So, eto na. Medyo umusbong, gumanda ang negosyo. Ano ngayon ang sumunod na nangyari?
During the time yun nga, nagkaroon That's ng 2019. Yes, 2019. Before pandemic. Yes. Gusto kasi, I'm just curious, pandemic time, ang daming nagsarang negosyo, ang daming nawalan ng trabaho. Ano nangyari sa inyo? So during the time pa yung pandemic, sabi, bebelo kami pag New Year na to. Naku, bigla naman nag-announce ng magkakaroon pandemic ng... Yes. na. Nag-announce, hindi pa kami umarangkad. Parang ano ka na, down ka ba at that time, sir? Sabi ko, but we just pray lang din. Nag-pray lang kami. Sabi ko, may mga nirescue kami. Anong ginawa namin pala, yung the time sa may mga, may tawag nito, may mga checkpoint. Okay. Dala ko yung truck ko. Totoo ba? Umikot kami sa mga checkpoint. Namigay kami ng mga juices, mga refreshment. So para doon sa mga pulis na nagbabantay noong pandemic time. Opo. Ang bait naman. Tapos, naubos yung mga yero namin kasi hindi kami naharang. Okay. Kasi nga, nakaibigan nyo sila. Yes, Ay, ang galing ng strategy nyo doon, ha? Kinaibigan yung mga bantay, ibang palakpakan natin si Sir Steve. Matalino dumiskarte. So, and then, dahil nakakaikot-ikot, as long as you follow the health protocols at that time. Face mask, di ba? Yes. May face shield siguro at that time. And then, what happened next? Pandemic time ba? Nag-boom ka? Yes po. Bali, pandemic time, siyempre, walang mga company na nag-ooperate. So, ngayon, ang nangyari doon, nakakuha kami ng isang construction firm na sobrang urgent yung need sa roofing kasi yung mga facility natin dito sa di ba, naalala nyo sa East Avenue, nagdagsaan na yung mga pasyente. Okay. Oo, at saka yung mga workers doon, health workers, hindi na umuwi. So, nagkaroon ng malaking urgency na kami lang makapag-deliver, sabi namin. Sige, we can do that. Kinausap ko yung planta. Sabi ko, may order ako dito. Sabi ko. At saka need namin ma-deliver agad. So, kinausap namin. So, nakasupply kami lahat ng mga facility dito hanggang doon sa may Mandaluyong. Mga tatlo malaki yun eh. So, doon kami binless ng lahat yun sa'yo, Sir Stewart? Yes. Iba ka. DWS at saka Panalo ka, sir. Iba. Alam nyo kasi sabi nila, Sir Stewart, kapag ka mabuti ang puso, lalong binigbigyan ng pagpapala. Congratulations! Pero kasi you have the genuine intention and you have the genuine heart to help as well. Na hindi lang, it's not just about the profit. Whether it is small project or big project, you grab it. You take it. Yung iba, malit lang kikitain ko dyan, malit lang tutubuin ko dyan. Iba na yan. Di ba ganon yung iba? Kayo, you always take the risk. Yes. Actually, para sa akin, just yung impartation ko sa to heal as one, during the time that is the heal as one. Yun yung impartation namin sa community, sa society natin, sa Pilipinas. Tulong natin yun eh. Yes, kasi wala po nagsasara po yung lahat. Walang gustong maggawa ng ganun kasi at rest po. Di kayo natakot, Kayo ang naglalagay ng bubong sa mga quarantine. Hindi, nag-deliver kami. Kayo mga nag-deliver. Di kayo natakot? Hindi po kasi naman kami. Actually, nag-test din. Oh, yes, of course. We follow the protocols. Yes. At saka sobrang ingat. At saka panalangin din. Ayos yun! Iba talaga. Iba to si Sir Stewart. Now, having said that, after the time of pandemic, what happened next? So, after time pa ng pandemic, di ba nag-unti-unti na lumuluwag na. So, pwede na yung aming yung client namin dyan sa may Project 6, nag-repair mga 20. Uy, sandali lang. Wait lang, sir. Hindi to isa, hindi dalawa, kundi 20. Yes. Ang ni-refer sa Yes, inyo. ang lahat na na-refer. So, ibig sabihin, you always take care of your client kasi yung word of mouth nila, yung feedback nila na ire-recommenda ko to si Stewart, yung kumpanya niya, diyan kayo kumuha. Ganon kayo nag-alaga ng mga kliyente nyo? Yes, definitely, sir. Kasi bakit? Kasi yung asawa niya, nandiyan sa Aliwan, ang asawa niya, engineer. Hindi namin alam. Napakataas ng standard niya. Pero na-surpass namin yung standard and expectation niya. Ibig sabihin, magaling ang team mo. Diba? Ay, napaka-humble nito ni Sir Stewart. Ibig sabihin, sir, you really have the quality and standard ng trabaho. Yes, sir. Actually, kami talaga nag-inspection. Personal ko minsan chine-check namin, double check namin para at least tawag nito, kung ayaw ko kasi na yung perang pinaghirapan ng client namin, maano lang sa frustration. Correct. Tama. Kasi parang, sayang na may ibabayad ko dyan eh. Diba? Ganon minsan ang niisip nila eh. So kayo, you always make sure na satisfied ang mga clients nyo. Yes, oo. Sinasabi ko sa mga tao ko, bago sila bumaba,
dapat wala ng balikan. Correct. Oo, to make it sure kasi napakadelikado po yung bubong kasi bakit? Very crucial kasi ito yung nagpo-protect ng ating mga properties, mga investment mo dyan. So, kinakailangan maayos ang bubong. Correct. Totoo yun. At saka kung hindi maayos ang bubong, mainit ang ulo ng mister. Totoo yan. Kasi mainit di mo. Ayan. Teka muna. Gusto kong matanong. So, what are the common na mga nagiging client po ninyo? Most common situations ng mga nagiging kliyente nyo na nagpapagawa? Sirang bubong, butas na bubong. Sunod-sunod ang bagyo, Sir Steward. Ayun, oo. Usually, kinikita namin residential. Okay. Pero nakikita din kami ng mga government projects at saka mga industrial din. Nakakita kami. So, ito nga yung ang challenge sa amin lagi kapag pandemic pag magbagyo. So, i-make it sure namin minsan nga itong hiwa pa yung paa ko, umakyat kami sa bubong kasi nga. Sir, sandali lang sir, safety first tayo. Pasintabi sa mga nakikinig. Sorry. Ay, sir, teka muna, hindi kayo paano yun? Pagka ganun may mga aksidente, dapat may mga first aid kayo. Yes, meron. Yeah. At nagpapagaling ako kasi yung mga tao namin, siyempre bagyo at saka at saka malapit lang naman. So ako na mismo umakyat doon, chinek namin. Kasi tumulo yung bubong niya eh. Okay. So pag check naman namin, hindi naman tulo yung bubong, yung kanyang wall. Nasa wall ang problema. Pero chinek pa namin, ginawa ko pa rin para at least happy naman si client. Sir, mag-ingat ka naman. Ikaw talaga. si Sir, susuungin ng lahat. Pero eto, Sir Steward. Kamusta ang kumpanya nyo ngayon? Kamusta ang negosyo nyo ngayon? Kamusta yung paghawak ninyo ng mga tao? And at the same time, di ba kayo masyadong nai-stress din minsan? Kasi minsan may mga pasaway na mga tao din na empleyado natin. Actually, medyo stressful din talaga. Una-una kasi kami maliit lang kami sir hindi naman kami katulad ng kalakihan. Pero grabe ang blessing sa inyo sir ha. Blessing ko rin. Tawag dito. Konti lang naman kami pero we make it sure na matulungan po lahat ng mga tao namin. Although kahit pasaway, pinagsasabihan po namin. Correct. Mahal namin yun Una-una yung pamilya nila, una-una. Tinuturuan namin lalo na ito sabi ko ng mga installer po namin, mga roping master namin, dapat mag-ipon kayo. Correct. No, ng bawat kinikita yung pera dapat pamilya turing yun. Yes sir. Kasi hindi ko kaya na may isang pamilya na nagugutom. Tama. Kahit pasaway yan sir, ay ina-accept namin na mahal kasi pag sinabing pamilya po talaga. Kapag ganyan daw, alam nyo sir, pagka ganyan na minahal mo yung tao mo, mamahalin nila yung trabaho mo, yung trabaho nila at yung kumpanya mo. So bumabalik lang din sa inyo. Diba? At saka, ang hirap din kumuha ng tao na mapagkatiwalaan mo na, nasanay na sa trabaho. Magti-train ka na naman pagbago. Opo sir, kasi hindi siya pwede ipagkatiwala sa hindi katiwala Sir, kayo ay OFW. Yeah. Nanonood sa ating ibang mga OFW, nakikinig sa atin sa radyo. Meron ba kayong pwedeng ipayo sa kanila? Kasi yung iba parang, hindi, dito na lang ako sa abroad kasi mas malaki ang kita dito. Naku, uuwi ako ng Pilipinas. Paano kayang gagawin ko? Kayo kasi sumugal kayo, di ba? Talagang naglakas loob kayo magnegosyo. Pero look at your business now. It's very successful and really blessed. Actually, yun po talaga kasi no choice. Favorite ni sir, no choice. Wala talaga choice actually, sir Kasi kung may choice, wala ako ngayon dito. Kasi sir di ba? Pagka ikaw ang tatay, gagawin mo lahat para sa mga anak mo. Di po ba? Okay. Ano yung advice na pwede mong ibigay sa kanila? Lalo yung mga kagaya po ninyo ng mga naging OFW. Kasi ako, I can relate. Kasi mother ko naging OFW rin before. Pero you're very successful now based from the experience that you had being an OFW, yung struggles, yung up and downs ng buhay, parang minsan iisipin mo, lilingunin mo grabe yung pinagdaanan ko kung nasaan ako ngayon. Di po ba ang sarap ng feeling? Blessed ka ngayon. Yun talaga, kailangan mong pagdaanan yun. No, during the time nag-start up kami, sobrang hirap po sir. Makwenta ko, maiyak ka siguro Sige kasi lang! Gusto namin niya. Alam mo, may mga time na kung mahina-hina lang mo loob mo, kung pag magnenegosyo ka, wag na lang. Totoo yan. Kasi during the time na naranasan ko sir na wala akong benta totoo. Naranasan mag during the time na walang benta during the time. So inaral ko mag-stock market.
So doon ako nakagain. Yes. Okay. Doon ako nakagain ng additional income at saka nagkaroon ng mga investors. Galing. Doon ako nakabili din kami ng sasakyan. Uy, yun. Pasakay naman po, sir. Hindi mo yung pang-deliver po ng truck. Hindi, pero alam nyo, believe ako kay Sir Steward, napaka-madiskarteng taong husay. Yes, sir. Ano po ang ginagawa ninyo to maintain the balance between your business and you being a husband, being a father, being a son at the same time? Okay. Time po talaga kailangan. Actually, medyo talaga sa negosyo, sir. No. Kailangan po talaga ng hands-on. Hindi pwede pagkatiwala sa iba. Correct. Kasi ang mo to nakasalalay lahat eh. So, dapat prepared ka. Physically, emotionally. Na para harapin yung mga hamon. So, there are a lot of challenges sa lalo sa pamilya, pero ginagawa mo to para sa pamilya, and all of these things kasi para sa akin hindi ko naman ginagawa to para to sa mga anak ko na parang hindi na naranasan. Alam mo sir, naranasan ko yung magbinta ng balot, ice candy. Alam nila yung mga nanonood diyan ngayon. Alam po nila yung mga teachers ko, alam po nila yun so ayaw ko na maranasan nila. That's why ito yung pinakaligacy ko na umalis man ako sa mundong to, dapat nakita nila na ito yung mga na-invest para dun sa pamilya. Ang ganda ng kwento ni Sir, no? Nakakatuwa. So, amazing. Imagine mo, mula sa pagiging balot vendor, ano pa yun, Sir? Ice candy vendor, naging OFW, yung dating minamaliit lang ng iba. Ngayon, talagang maipagmamalaki. Nako, Sir Steward, sobrang swerte namin na nakilala ka. Narinig namin ang kwento ng inyong tagumpay. Baka po may gusto mo na kayong mensahe sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Go ahead, Sir Steward. Mensahe niyo po pa. Okay, una-una sa mga OFW, malaki po yung kaya na-excite ako mag-share dito ng idea sa OFW kasi mag-ipon po tayo as an OFW. Huwag kayo padala lahat. Huwag niyo iubuhos lahat. Correct. Oo. Mag-invest kayo para sa sarili, mag-aral. Aralin niyo po. At saka mag-aral din kayo ng negosyo. Mag-startup kayo dyan pa lang kayo sa abroad. Turuan niyo yung pamilya niyo magnegosyo kasi hindi forever nandiyan sa abroad. Tama. Oo. Para at least pagbalik niyo sa Pilipinas, you can start up as a business. Baka lumago na. At saka para pag-uwi mo dito may negosyo na. Tama. So, yun po yun. At saka kapag magnegosyo ka, dapat malakas ang loob. Tama. Hindi ka basta-basta panghinaan lang. At pang lastly po, at pinaka-importante sa lahat, yung may takot tayo sa Diyos. Lahat ng mga bagay, sabi nga niya sa Deuteronomy chapter 18, verse 8:18 pala, na God has given us opportunity to get wealth. So, He will bless us according to our heart's desire. Ayun po yan. Very inspiring ang kwento ng buhay ni Sir Steward. At I wish you more blessings, Sir Steward, and more success to your business. Napaka-genuine po nito ni Sir Steward, ha. Sinasabi ko sa inyo, dinalahan kami ng dinner dito sa studio. Siya mismo nagluto ng bulalo at ng chicken curry para sa aming tatlo ni Ate Wing at ni Kuya Jonas. Ay, nako, sabi ko, Sir Steward, nakakahiya. Hindi, dadalhan ko kayo, sabi niya. Sir Steward, maraming salamat. Ay, may batiin pa pala ako. Okay lang Go ba? ahead! Naku, go Ay, ahead, shout sir. out pala kay Ma'am Lalaine of Labiswal. Corporation. Thank you so much, Ma'am Lalaine. No, thank you so much, Labiswa, no? Southeast Asian Premier Business Achievers Award. Congratulations, sir, ha? Award din po idol. Super excited po ako na sa event na yon sa Winford Resort and Casino in Manila this coming December 8. See you there. Lahat ng mga achievers, lahat ng mga awardees. God bless us! Yun, galing ni Sir. Oy, Sir, mga nanonood sa'yo, si Cheryl, mabuhay ka daw. Si Ruby Rubilla, magandang gabi. Si Cano Obosa. Oy, mga pabati, si Mary Ann Bolbis, magandang gabi. Oy, dami ha. Boss, sabi niya ni Cano Obosa. Si Becky Nidea, galing ng sachi ng anak ko, di namin alam yun. Sabi niya, galing talaga.
Sir Seward, maraming salamat sa oras. Thank you so much, pagkukwento. Salamat sa dala pong pagkain. Thank you. Mahal na mahal kami ni Sir Seward, ha? At ang oras muna natin, alas 8:28 ng gabi. Sa ating pagbabalik, mga balita muna hatid ng ating Radyo Aguila correspondents. At mamaya naman sa ikalawang bahagi ng ating programa, makakasama natin ang may-ari at owner ng isang chicken store na talagang napakasarap at katakam-takam. Ha? Magbabalik po muna ang Wedge sa Minutes. Sandali po lamang. Diyan lang kayo. Pogi ko! Nagbabalik po ang Wedge sa Minute, kwentuhan at balitaan. Muli ako po si Wedge Kutsamat. Oy, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa. Kasama na ho natin via Zoom ang susunod nating bisita. Napakaganda ang ating bisita at napakabait. At siyempre ang kanilang tindang chicken, napakasarap. Nasa ating linya via Zoom ang ating makakasamang bisita. Naku, sayang di natin nakasama ngayong gabi live sa studio, ha? Si Ma'am Cheska Costes. Magandang gabi, Ma'am Cheska. Hi, good evening po, Sir Wedge, at sa ating mga viewers tonight. Yun. O, kita nyo naman, napakaganda ni Ma'am Cheska, di ba? Kamusta po kayo, Ma'am Cheska? At, po. Kayo po. Ay, naku, okay lang po kami. Kwentuhan mo muna kami, Ma'am Cheska. Kailan pa ho kayo nagsimulang magnegosyo? Yan. Actually po, we started doing business during the peak of pandemic po. Uy, wow. So, pero nung pandemic po, ang tinitinda talaga namin is chicken wings. Oo nga. Uy, masarap yun, ha? Chicken wings, ha? Yummy! Gusto ko yan. Yummy! Pero, Yes, okay, opo. what happened? Okay, during the pandemic, you started your business and you started with chicken wings alone. Is that correct, Ma'am Cheska? Yes, correct. Opo. Oh, pero yung mga chicken wings yung maraming flavor, Ma'am Cheska. Ano best seller? Yes, meron po kaming, nung nag-start kami, 2 flavors lang po talaga ang sinimulan namin. Mhm. Pero dumami hanggang sa naging 11 sauces na. Uy! Nagugutom yung 2 kasama din, si Ate Weng at saka si Kuya Jonah. Uy, teka muna, ha? But now, currently, Ma'am Cheska, so meaning to say, kumbaga nag-upgrade na kayo ng inyong menu, no? So aside from chicken wings, what are the other products that you have now? Actually po kasi since yung chicken wings po nung time na yun is kaliwat kanan. Oh. Talagang mahirap talaga makasabay kahit na masarap yung paninda mo. So marami ring mga only wings business at that time nung after pandemic. So dun po naging challenge sa amin kung ano ba yung magiging advantage namin sa mga iba. Correct. So there po nag-transition kami. So what if kaya boneless chicken na lang ang itinda natin? Mhm. Kasi mas madaling kainin, tapos magugustuhan din siya ng mga bata, ng mga senior citizen, so hindi na sila mahihirapang kumain pa. So ayun po, from there, nag-start na kami mag-offer ng better boneless po. And right now, meron na kaming chicken burger, chicken burrito wrap. Ito po yung pinaka-unique Yummy! naman sa akin. Uy! Fried chicken. Ang galing! Yummy! Teka muna, Ma'am Cheska. Hindi ba mahirap i-manage yung business ninyo? Mukhang ang laki na ng inyong negosyo. Mula noong kayo'y nagsisimula pa lang noon, ilan lang ho ang tao ninyo? Kayo lang ba mag-asawa? Tapos compared po ngayon sa panahon na mas malago na ho yung inyong negosyo? Opo, nung nag-start po kami, talagang kami lang, yung family ko, nagpatulong ako. Tapos nga, right now po, meron na kaming 20 employees sa ngayon. Sa iba't ibang branches namin. Kasi may 4 branches na po kami, 3 company-owned and 1 franchise branch. Galing. So, meron na rin po kaming commissary, nakapag-put up na rin po kami ng sariling commissary para dun po namin kina-quality control ang mga chicken namin, saka mga sauces namin. Kasi yung sauces, kami po talaga yung nagpo-formulate nun, hindi po namin siya binibili sa market. Oo, Kuya Jonas, chicken na tayo, hindi na metal supplier. Mali nakalagay sa arch. Sandali lang po, Ma'am Cheska. Ayan, pabago ko lang yung nakalagay sa baba. Okay, speaking of that. So, ngayon, ang binabanggit na natin, Ma'am Cheska, meaning to say, you have variations of menu for your clients. So,
is it also the main reason na nagiging different kayo compared to the other chicken stores? Kasi tama yung sinabi mo, very common na talaga yung mga chicken wings ngayon di ba? Yes, opo. So sa market po nung panahon na nag-start kami, which is 2022, onting-onti pa lang talaga nagtitinda lang boneless chicken nung time na yon. Karamihan po talaga is Korean boneless fried chicken. Kumbaga lahat ng sauces nila is parang based on Korean palette. So sa amin po, ginawa namin is Filipino palette para lahat ng Pinoy, magugustuhan yung pagkain namin, lahat ng flavors. Uy, nanonood si Chris Gilsenica sa Hong Kong. Sabi niya, uy, parang masarap daw ang chicken. Ma'am, eto muna. So parang kinuha nyo yung concept nyo from the boneless bangus. Di ba yan ang very famous talaga, boneless bangus? Tama ba? Yes, opo. Oh. So kami naman, boneless chicken naman po kami. So fillet type po siya. Ay, iba to. Gusto ko yan. Oy, napakaganda ng concept ninyo kasi 'di ba usually pag halimbawa pagka wings part, may mga buto-buto talaga yan, 'di ba? Actually ang ano, paano yung sino-serve niyo sa mga food sa mga chicken niyo, Ma'am Cheska? May mga preferred parts ba kayo or mostly talaga chicken wings din talaga? Ang currently na ginagamit namin po ngayon is thigh part po talaga. Kasi Yun. ito yung favorite ng mga Pilipino, 'di ba? Kapag Ang galing! may thigh part po kayo. So, yun po talaga yung ginamit namin. Totoo yan. Yun ang gusto ko itanong kasi Ma'am Cheska, masarap yung thigh part lalo sa mga fast food yung hinahanap. Very juicy po kasi talaga ang thigh part. Oh, di ba mahirap yung ginagawa ninyo to remove the bone from the chicken? Actually po, meron naman kaming mga machineries na ginagamit para mag-debone ng chicken. Ayun. Pero yung mga chicken natin is locally sourced. So nakakatulong pa rin po tayo sa mga Pilipino na may farm ng chicken. Oy, ang galing naman. Talagang 'di ba? Business with the cause, 'di ba? Yung makatulong din tayo sa iba. Gano na ho kayo kalakas? Marami na kayong customers ngayon, Ma'am Cheska. Maraming tumatangkilik at saka marami na kayong suki. Uy. Yes, opo. Talagang ang gusto talaga nila, ang nagugustuhan nila is yung quality ng pagluluto namin kasi hindi siya yung pag sinerve namin luto na. Oo. Kapag order ka, tsaka lang namin siya lulutuin. Pero mabilis lang, hindi naman matagal. So, freshly cooked po lahat ng sinuserve talaga namin. Oy! Natatakam yung mga kasama ko rito, ha? Oy, teka muna, ang sarap ng mga chicken na... Eto ba, sariling menu mo ito, Ma'am Cheska? Talagang ikaw nag-hands-on talaga dyan sa lasa, sa timpla ng mga produkto po ninyo? Yes, sa totoo lang po talaga, as business owner, hindi naman ako magaling magluto, pero magaling akong tumikim. So, Oy! yun ang pinaka-forte ko. Pero lahat po ng recipe is yes po, galing sa akin. Based on the research lang po talaga. So when you started a business po talaga, hindi naman siya specifically yun yung gustong-gusto mo. Ako nga po dati nung time na nagtatrabaho ako, ayokong nangangamoy pagkain ako. Pero napunta ako sa food industry. So, doon kayo na-bless no, Ma'am Cheska, no? Opo. Oy, si Chris Gilsenica ng Hong Kong, sabi niya, uy, mukhang masarap yung kilalang chicken na nag-birthday kahapon. Oy, at parang masarap yan, ha? Sana makatikim tayo niyan. Yes, opo. Ako, Ma'am Cheska, kwentuhan mo lang kami. Hindi ka ba nahihirapan to balance your time with your family, with your business? Kasi ikaw ay nanay, asawa, anak. Di ba mahirap mag-balance ng schedule, Ma'am Cheska? Opo, sa totoo lang po talaga, ang food business is very, time consuming. Kasi kapag hindi ka tutok dun sa restaurant business mo, may chance na hindi nakakabenta because yung mga empleyado mo, wala na silang moral, mga ganon. So, from there, yung delegation po ng task sa mga empleyado ko, I made sure na masaya sila para benta sila ng benta. So, aside from that, syempre ako, na-establish ko rin yung pagiging nanay ko, pagiging asawa ko, habang nagnenegosyo ako. Pero sa totoo lang, pag nagnegosyo ka, talagang halos 24 hours ka nagtatrabaho. Pero the best thing is, you can do it
on your own time. Oy, ang galing naman. Ma'am Cheska, how supportive your husband is to you with your business? Talagang kasi kailangan, 'di ba, yung partner mo rin supportive din siya sa ginagawa mo. Opo, yung nag-start po kasi talaga kami ng negosyo, hindi naman talaga perfect. Kumbaga parang nalugi, ganyan. So ginamit ko na lahat ng savings namin, inubos ko na. Pero siya talagang very supportive siya na parang, sige, i-push mo yung gusto mo. Tutulungan kita. Kahit na wala talaga siyang alam sa negosyo. Totoo. Pero ano nyo, natapos nyo pareho mag-asawa, Ma'am Cheska? Ako po, business grad talaga ako. At talagang linya mo. Yes, opo. Nag-start po ako sa home-based massage business. So marami na rin po akong naging negosyo prior that. Pero hindi talaga siya naging okay. Dito po talaga naging okay at saka naging masaya. Naging enjoyable for me. Uy, alam mo talaga, Ma'am Cheska, sabi nila pagka ang layunin mo maganda at malinis ang hangarin mo, lalo kang pagpapalain. Talagang naging blessed po kayo dyan sa business ninyo kasi lalo kayo mag-asawa, magkatuwang kayo sa negosyo nyo na yan di ba? Yes, opo. Oy, salamat naman at napakagaling ng inyong negosyo, Ma'am Cheska. So far, nabanggit mo kanina, how many branches do you have now? Saan na yun, Ma'am Cheska? We currently have 3 company-owned na po. 2 sa Manila, Gastambide and Espanya, Manila po. Meron kaming main branch sa Project 4. And we have our 1 franchise branch naman po sa Kulyat, Tandang Sora. Yun, malapit! Po, malapit din po. Kaya lang franchise. Okay. Ay, naka muna, Cheska. Nako, saan ba nila kayo pwedeng i-follow? Saan ba nila kayo pwedeng makita? Yung mga interesado na mag-business din ng kagaya po sa inyo. Kasi unique yung business ninyo kasi boneless chicken ang tinitinda po ninyo. Yes, opo. Actually, yes po, nagpapa-franchise po kami. So, sa mga walang alam sa negosyo dyan, pwede kaming makatulong kung gusto niyo talaga mag-start ng negosyo. Especially sa mga OFW po natin, no? Kasi maraming nag-reach out sa amin na nagpapa-franchise pa kami. So, syempre, pag OFW ka, pag uwi mo dito, gusto mo, may negosyo ka rin. Correct. Kasi totoo naman po sabi ni Sir Stewart, hindi talaga forever ang pagtatrabaho sa ibang bansa. So, mas maganda talaga na may negosyo ka on top dun sa pagiging empleyado. Ayan, so makokontak nyo po kami sa Better Boneless. Ayan, madali lang puntadaan. May Facebook page po kami, may Instagram kami, TikTok, and email din po, betterboneless@gmail.com. Ayun! Ay, baka may gusto po kayong batiin, Ma'am Cheska. Go ahead po. The floor is yours. Yes, okay. Babatiin ko lang po si Miss Lalaine of La Visual din po, no? So, I'm so happy na na-recognize po kami ng Southeast Asian Premier Business and Achievers Award. So, congratulations po din sa mga awardees nila. And I'm also very excited to be part of their event sa Windport Resort and Casino Manila on December 8. Yay! Diba? Uy, batiin niyo po inyong mga anak, inyong nanay at asawa, Ma'am Cheska. Sige po. So, ayun po, binabati ko yung family ko sa Quezon City. May family rin po ng husband ko sa Taguig and sa Pangasinan. Mga family din po namin sa Bicol. At saka yung mga staff ko, of course, na nasa store pa kasi sila open pa po kami. Pero thank you for your hard work. Na-appreciate talaga namin yun. Yung galing naman. Tsaka, Ma'am Cheska, kailangan mahal mo yung mga tao mo di ba? Yes, opo. Totoo naman. Totoo naman din sinasabi nila na pag may staff ka or may tao ka, kailangan may boundaries. Pero ako kasi hindi ako masyadong naniniwala sa ganun. Gusto ko kasi kilala ko sila as a person kasi doon mo malalaman kung nagiging transparent ba sila sa pagtatrabaho nila sa iyo. Oo naman. Oy! Naku, sayang. Sana may next time pa makasama ka namin ulit sa studio, Ma'am Cheska. And thank you for your time, for sharing your success to us, and the inspiring story of your business and of course your personal life na talagang masasabi natin na hindi ka nag-alinlangan, talagang sinuong mo ang pagsubok pero kita mo naman yung success na na-achieve mo ngayon, Ma'am Cheska. Yes, opo. Thank you, Ma'am Cheska. Thank you so much din po, Sir Wedge and Net25 Radyo Aguila for having me here tonight. Yay! Nako, sana nag-enjoy ka, Ma'am Cheska, sa maikli nating kwentuhan. At Yes, salamat opo, sa oras.
Medyo bitin po talaga, pero hopefully meron pang next time sa Net 25. Kasi second time ko na rin po talaga dito. Oo nga. Naku, sana next time. Nandito ka na, kasama ka namin sa studio, Ma'am Cheska. Salamat po sa oras, Ma'am Cheska. And more success sa inyong chicken business. Sana mas lalong tangkilikin ng maraming mga tao dahil sa inyong quality service at quality products. Ha? Thank you po. Good evening po, everyone. Maraming salamat, Ma'am Cheska Costes. Nako, napakaganda ng kanyang ibinahagi sa atin. Sandali muna, ang oras muna natin, alas 8:54 na po ng gabi. Papakilala po muna ang Wedge sa Minute, ang ating himpilan, at marami tayong mga pabati, marami magbe-birthday sa pagbabalik yan ng Wedge sa Minute, kwentuhan at balita. Ang pogi-pogi ko! EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila.